OFW ka man o hindi, you need to watch this video para makapag-prepare tayo sa mga travel documents na kailangan nyo kapag babalik na kayo ng Philippines or uuwi na kayo ng Pilipinas for this year, 2024. Hi guys, kamusta? So, I make travel guides and travel video papuntang Philippines and papuntang Singapore. Ang objective ko is gusto ko lahat ng Filipino and travelers ay makalipad smoothly nang walang problema at hindi na offload. So, if you need those kind of content or tutorial man, you are welcome to subscribe to my channel. So, first of all, yung pinakamahalaga is yung passport. So, I've been telling this into my other vlog. Make sure na valid siya 6 months or more. Kasi kahit saang bansa ka pumunta, ito yung standard protocol about passport validity. Pero kung nababalik ng Philippines, tatanggapin po kahit less than 6 months. As long as sa Philippines yung destination mo from abroad. Next is yung flight ticket. Madali lang naman to. Kung babalik kayo ng Philippines as an OFW or a resident, doon kayo nakatira, I usually recommend na mag-web check-in kayo kapag nakatanggap na kayo ng email from your airline. Ito yung mas madaling paraan para hindi na kayo pumila kung saan mang bansa kayo manggagaling. Ngayon, kung hindi nyo naman natanggap yung notification na mag-early check-in kayo, pwede kayong pumunta sa website ng airline. For example, Cebu Pacific, at i-click nyo yung Manage Booking. Pare-pareho lang yan guys, kahit saang airline kayo pumunta, basta alam nyo yung flight itinerary number nyo. Next naman is e-travel arrival. But anyway, explain ko lang. So, e-travel arrival is pagbabalik na kayo ng Philippines. E-travel departure naman, pag lalabas na kayo or paalis ng Pilipinas. So, gagawin nyo to 3 days before your flight. Make sure din na meron kayong email and alam niyo yung address nyo sa Philippines kasi sasagutan niyo yan. If you need tutorial, you can check my channel. Pagbalik nyo ng Philippines, hindi nyo na kailangan pakita rin yung QR code. Nakikita na sa system kapag nag-register kayo, kaya minsan hindi na siya hahanapin. Para sa mga kapwa kong OFW, bago kayo umuwi ng Philippines, work visa nyo and OEC ay pareho ang information. Mga pangalan, passport number, birthday, dapat tama yan. Kasi guys, mahirap mag-process dito sa POEA. If you are a first-time OFW, dapat verified ng Polo ang work contract nyo. Hahanapin to pag lalabas kayo ng Philippines. Kasi nga, first time nyo as an OFW, so i-check nila yan. Hihingin din to ng POEA kapag hindi nyo napa-verify sa Polo or sa Philippine Embassy. Habang nasa flight kayo, bibigyan kayo ng papel, ito yung customs form. So, sasagutan nyo lang siya as per normal kung ano yung mga dala nyo or ano yung mga dapat nyong i-declare. So, standard protocol lang to. By paper pa rin siya. Pero kung group kayo, for example, magjowa kayo, kahit isang tao lang ang magsulat, kasi meron dong option na ilalagay kung sino yung kasama or kung ilan kayo. Para hindi na paulit-ulit yung magsusulat ng customs form na to. Pero guys, hindi naman siya hinanap. But anyway, maganda rin na alam nyo to. So, once you arrive in Philippines, straightforward to. Kung Philippine passport holder ka nga, I suggest gumamit ka na lang ng e-gate. Compared dun sa pipila ka sa immigration. Kasi minsan, mas mahaba yung mga nagki-clear dun sa manual immigration. Madali lang siya. I-scan mo lang yung passport. Magpipicture. Ilagay yung sticker sa passport. Napakahalaga po nun. After nyo ng e-gate, kunin nyo na lang yung bagahe nyo or maleta dun sa conveyor belt. So, make sure na alam nyo kung anong number yon base sa airline nyo. Kasi bawat conveyor belt, iba-ibang airline yung nandun. Kumuha kayo ng trolley and then exit dun sa custom gates na wala kayong i-declare. Kung meron man, you have to declare. Ayun lang guys. So, napakadali lang naman ng system. Requirements, pabalik ng Philippines, wala naman masyadong pinagbago. Insurance and masks, everything, hindi na po require. Yun lang guys. If you have any question, just comment down below. If you're still here, thanks for watching. Please support my channel. Subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. Marami pa tayong mga upcoming videos na makakatulong sa travel needs nyo. Anyway guys, yun lang. I'll be seeing you on my next video.